Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong weekly reading for September 3 to 9 and maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. Welcome na welcome kayo. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. And the general reading po ito ha, kaya hindi po ito magra-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin po ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs dahil baka nandun na mensahe na para sa inyo. And of course, maaari po ninyong i-claim lahat ng positive energies po na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari ninyong isulat po yan sa comment section sa baba ng video. Thank you. Tignan natin kung ano ang ganap dito for Aquarius. Ayan. So, lumipad talaga. Sige. March. Ayan. So, maaaring meron kayong mga plano na gagawin. Maaaring sisimulan ninyo around March 2024. Aquarius. Maybe March is going to be full of activities, no? Para sa buhay ninyo dito. So, maaaring sa pamilya, related yan. We also have pin. Wow. Energy of the pin. New job or new career. Aquarius. So, maaaring ang iba sa inyo dito may bagong trabaho or may bagong career na tatahakin sa ngayon. Or maaari talaga na first time ninyo yan. No? Maaaring first job ninyo or first career ninyong susubukan. Ito. So, congrats. We also have vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. Ayan, overthinking and overanalyzing. Yun ang nagkukos sa inyo ng anxiety and depression dito. Kasi, maaring wala naman talaga. Diba? Maaring wala naman talagang may against sa inyo. Baka naiisip nyo lang talaga yan. Or maaaring naiimpluwensyahan lang kayo ng mga sabi-sabi, no? Ng mga marisol, no? Sa inyo. Kaya siguro, ayan tuloy, nagkaka-anxiety kayo, nag-overthink ang iba sa inyo dito, Aquarius. Okay, so we have blessings. Yay! So, ang daming blessings na parating. Napakaganda nito. So, you are going to be, dapat handa kayo sa pag-receive ng blessings na to, Aquarius. Buksan nyo lang inyong sarili, puso, isip, ang mga kamay ninyo, bukas nyo lagi yan. Para handa kayo sa pagsalo ng mga blessings na yan na parating sa inyo. It could be in any area of life. Maaari din talaga din. Yung new job and career na yan, that is a huge blessing, diba? We have gateway, ayan, new beginnings coming in sa buhay ninyo. Merong magandang parang this is a magical gateway na nagbubukas para sa inyo, is welcoming you, di ba? Kasi tignan niyo yung may race, di ba? Na talagang napakaliwanag, no, na yung parang hinihigop na kayo papunta doon sa gateway nito. Parang hindi na makaintay na makapasok kayo doon, talagang iniimbitahan na kayo. Yung parang meron ng electricity, diba? Na parang minamagnet kayo papunta doon, no? So, this is really beautiful, Aquarius. Talagang merong mga wonderful new beginnings, no? May mga blessings talaga na nakaabang na sa inyo, Aquarius. We have purity, and that is because of the purity of your heart, purity of your intention. Maaaring yung mga blessings na to, yung mga opportunities na to na parating sa buhay ninyo, maybe that is in alignment with your purpose, Aquarius, no? Kasi kung ang intention ninyo is to be of service of the people, to be of help to many people around you, you know what? Talagang susuportahan kayo ng divine universe dyan, no? The purity of your intention, will attract blessings talaga so that you can bless many people, so that you can help many people around you, Aquarius. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have compassion. Ayan. So, sabi ko pala, na-mention ko palang kanina na your intention, because you are going to be
of help, no? Dahil yun ang maaring gusto ninyo, to be of help of many people. And talaga naman, you are such a very compassionate person. Ang napipick up ko dito, Aquarius, you're very generous, you're very kind, you're very loving, no? Lagi kayong nandyan sa pagtulong, no? Sa pagtulong sa iba. Yung parang you always want to create something, no? Na ikakaganda or ikaka-improve ng buhay ng iba, ikakasaya ng buhay ng iba, no? Parang yun ang lagi ninyong gustong mangyari, no? You're very, very generous. You have a very generous heart, Aquarius. Yun aking napipick up dito. And you know what? Maaring lagi nang merong mga taong umaasa sa'yo, no? Umaasa na kapag kailangan nila ng tulong, umaasang ikaw makakatulong sa kanila. Kaya ikaw yung parang go-to person nila, no? Aquarius. Kaya naman ibe-bless ka talaga, no? So that you have something also to bless other people, diba? So we have lighten your load. Ayan, Aquarius. Maaring marami kayong bit-bit sa balikat ninyo talaga, no? Maaring marami kayong daming pumapasok na mensahe. Maaring marami kayong mga emotional burdens din na bit-bit pa ninyo. Maaring that is caused by your experiences in the past. Maaring related yan sa relationships ninyo, not necessarily na sa love and romantic relationship. Maaring bit-bitin ninyo yan. Relationships with your family, no? Relationship ninyo with friends, no? Maaring ganon. Maaring bit-bit pa ninyo yan, no? Nagpapabigat, nagpapasikip ng inyong dibdib, maaring ganon. And maari din talaga na emotional burden ito na related sa inyong karelasyon, sa inyong asawa, sa inyong ex-boyfriend or girlfriend, yung mga ganon, no? Along those lines, maaring meron ditong nangyari na may mga paghihiwalay ang iba sa inyo, at hanggang ngayon bit-bit pa ninyo yan. May mga emotional wound pa kayo, emotional baggages, resentments pa sa dibdib ninyo. So yung sinasabi dito, no, ng energy na to, it's time to let them go, Aquarius. Hindi na yan makakatulong sa'yo. Alam mong nakakabigat lang yan ang inyong isip, ng inyong dibdib, so you better let them go. Otherwise, talagang parang hindi kayo makakahinga ng maluwag. Kasi clutter na din naman yan sa buhay ninyo. Pabigat na nga lang yan talaga sa buhay ninyo. So might as well let them go, no? Ito ang invitation sa inyo, lighten your load. Maaari din dito, Aquarius, na yung load na to is maraming tao talaga ang umaasa sa inyo, no? Maraming taong umaasa sa inyo. Ang napipick up ko, ang naririnig ko ngayon is breadwinner, no? So maaring ang iba sa inyo is the sole breadwinner. Kaya feeling ninyo buong pamilya ninyo ay nasa balikat ninyo, bit-bit ninyo ang buong pamilya ninyo, no? So maaring gano'n ang sitwasyon ng iba. But you know what? Kapag pagdating naman sa pamilya, 'di ba, lalong-lalo na you are very compassionate person, hindi mo din hahayain na mapabayaan ang pamilya, 'di ba? Ganun tayo kahit gagawin natin para makapag-provide tayo sa pamilya, para makatulong tayo sa pamilya, 'di ba? 'Yun ang naturalesa yata natin 'di ba, na yung mas minsan nga mas inuuna pa natin yung kapakanan ng pamilya kaysa sa sarili natin, 'di ba? Kaya maaari din talaga na you are the sole breadwinner ng pamilya. Kaya pakiramdam ninyo din, maaring for the longest time na siguro, no? Siguro maraming taon na ikaw lang talagang nagpo-provide for the family. Kaya ngayon, parang pakiramdam ninyo bigat na kayo sa responsibilidad na nandyan sa balikat ninyo, no? Aquarius, maybe kailangan mo nang humingi ng tulong. Maaring may mga kapatid ka din or ibang kapamilya na maaring makatulong sa'yo, no? If you feel like sobrang bigat na, no? Then do it, no? Makipag-usap ka. Kasi maaring hindi lang ikaw din yung mag-isang magtataguyod ng iyong pamilya. Maaring meron kang makatulong din. So it's all up to you, Aquarius, use your own judgment and discernment on this.
no? Nasa sa inyo yan. So, ayun. Okay. So, we have well-being. Ayan. So, maaring stressed out na ang iba sa inyo. Maaring stressed out na. And maybe, sa sobrang pagtatrabaho ninyo, sa sobrang pagsisikap ninyo, kasi maaring hindi lang isa ang trabaho ninyo. Maaring may mga extrang racket din ang iba sa inyo dito, Aquarius, so that you can provide for the family's needs, diba? So, eto, alagaan nyo din ang inyong sarili. This is a reminder for you, Aquarius, na alagaan ninyo ang iyong sarili so that kahit ilang trabaho makakayanan ninyo, basta you are on top of your health. Okay? So, put your well-being on top of your priority list. Okay? Alagaan ninyo ang iyong sarili so that you can perform, so that you can help the family, kung sino pa man ang kailangan ninyong tulungan, magawa ninyo ang inyong trabaho, ang mga racket ninyo, sideline kung meron pa, you know, para maasikaso ninyong lahat ang mga yan, you know, you need to take care of yourself. You need to maintain good health para na ma-perform ninyo ang mga obligasyon ninyo, ang mga responsibilidad ninyo. Okay? Aquarius, take care of yourself. Take care of yourself. Remember that health is wealth. Okay? Hindi pwedeng magkasakit. Wala tayong karapatang magkasakit. Aquarius. So, we have the Hierophant energy. Ayan. So, ang iba sa inyo, maaaring ikakasal na. No? Maaaring merong ikakasal sa inyo dito. Yun ang aking napipick up. Maaari din na you are consulting to mga spiritual people. Ayan, mga pare, pastor, maaaring mga ganon, or maaaring mga spiritual teacher, spiritual guide, mentors, teachers, maaaring mga ganon ang kinakausap ninyo, no? Kasi maaaring related yan dito sa lighten your load na sitwasyon ninyo. Maaaring naghihingi kayo ng gabay sa kanila, enlightenment, naghihingi kayo ng advice, what you need to do, diba? Para mabawasan ang bigat, no? Ng responsibilidad na binabit-bit ninyo, no? So, maaring nagpapa-pray over, no? May naririnig akong pray over. Maaring iba sa inyo na lumalapit sa pare, ganon, to ask for pray over. Because you want to lighten your feelings, no? Yung ganon. Bless your heart, Aquarius. Bless your heart. Napakalaki ng iyong puso. Ten of Cups. Oh my God, this is a huge blessing. Aquarius, ito na yung breakthrough na makakatulong sa inyo na ma-lighten yung inyong bit-bitin, no? Because this is prosperity, abundance, contentment, joy, happy family. Ito na yun. Ito na yung gusto mong dalhin sa inyong pamilya. Ito na yung gusto mong maramdaman ninyo ng inyong buong pamilya, Aquarius. Happiness and joy, magkaroon ng contentment, 'di ba? It's because yung energy na to, no, it symbolizes financial success then. It material success. Kaya maaaring talaga ma-experience na ninyo ng buong pamilya mo ang abundance pagdating sa kaperahan and also love, no? Kasi isang masayang pamilya to, nagmamahalan, nagkakaintindihan, you know, nagdadamayan, yung ganun, no? Hindi lang ikaw, pero yung ibang pamilya mo, no? They are also going to do their part siguro dito para maging masaya ang lahat, no? This is happy family. Happy family. This is your dream, no? That's what I'm picking up, Aquarius. This is your dream. Na maging masaya ang buong pamilya. This is also the energy of the family experiencing love, harmony, you know, and kung ano yung gusto ninyong ma-experience, kung ano yung mga pangarap ninyo, kung ano yung gusto ninyo, you know, makukuha ninyo dyan. May experience nyo na. Kaya nga magkakaroon ng contentment, diba? Kasi kung ano ang gusto ninyo, makukuha na ninyo. Hindi lang yung kung ano ang kailangan ninyo, but kung ano yung gusto ninyo. So that is really a beautiful blessing. We have Two of Pentacles. Ayan na nga. You are being asked here to bring the balance back sa buhay ninyo, Aquarius. No?
hinihingi na sa inyo ang balanse. Ibalik na ninyo ang balanse sa sarili ninyo so that you can take care of different things, pero you're still on top of your health, no? Kasi you're juggling many things. Maaring hindi lang isang trabaho talaga ninyo. Maaring marami kayong trabaho na talagang ginajuggle ninyo, no? Maaring bihira na kayo magpahinga, maaring bihira kayo magkaroon ng pagkakataon na makakain man lang kayo ng lutong bahay because maybe you're always working. Aquarius, napakalaki ng iyong puso, Aquarius, kaya naman bibiyayaan kayo, no? So ayan, mag-ingat kayo at alagaan ninyo ang inyong pangangatawan, okay? Because pakiramdam ko kayo, Aquarius, sa sitwasyon na to, sa reading na to, no? Parang you are a superman and a superwoman, super provider ng pamilya. So good luck, and that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.